Hi everyone! So sa ngayon tinan natin kung ano mensahe ng Panginoon para sa ating lahat. So we have the rest. We also got the oops in reverse. We also have the why. So gusto sabihin ng Panginoon na minsan napipigilan tayong gawin yung bagay na gusto sana natin gawin, and sometimes we wonder why, kung ba't to nangyari. Kasi gusto sana sabihin ng Panginoon na may delays dahil isa sa dahilan dahil kailangan nyo ng pahinga. Kung sakaling in a go-getter phase kayo guys, baka naman nasobra na kayo sa work at kailangan nyo rin ng pahinga. So you also have the near in reverse. We also have this one. So ibang dahilan din dahil siguro meron tao na hindi mabuti sa inyong buhay kaya may mga delays. I will just give you an example. Example lang ha. Kuwari meron kang ka-close pero itong tao na to hindi pala siya friend, siya pala ay frenemy. Kapag magkikita kayo, lagi na lang may delay, lagi na lang di natutuloy. Kasi kung sino man yung tao yun, baka siya ay hindi mabuti. Okay? And actually, with an year in reverse, ibig sabihin lang nun na kaya may delays kasi gusto sana ni God na lumayo muna yung masamang tao sa iyong buhay para walang delay. Kasi minsan yung mga masasamang tao, sila din yung dahilan kung bakit hindi nagpo-push forward yung mga ventures natin or kung bakit nagkakaroon actually ng what they call these failures with regards sa ating ginagawa. Dahil siguro sa mga masasamang tao na yan. So you have to know here, we also have the past in either way. Iba naman sa inyo, matagal na to nangyari noong past pa. At saka gusto sanang ipalam sa inyo ng Diyos na maalala mo sana yung nangyari noong past. At saka sana maunawaan ninyo kung bakit may mga delays or nagiging stagnant yung energy natin with regards sa ating career. Lalong-lalo na at ganun din sa love life for some of you. So we have the harm in either way, and we also got precious memories. So gusto sana sabihin din ng Panginoon na iniiwasan niya kayo sa mga bagay na nakakasakit. And with the precious memories in either way, ibig sabihin lang nun guys, yung ba sa inyo meron kayo na iwasang trahedya or hindi magandang experience dahil nga sa protection ng Panginoon, dahil siguro din sa delay or maybe sa disapproval kasi we gotta know here. I feel na if ever it happened to you in the past, to be honest, darating din yung time na ma-realize nyo kung bakit. I will give you again an example. Kasi nangyari yun sa akin ngayon. So, yun nangyari kasi this day, naka-receive ako ng credit card, and to be honest with you, it's my first credit card kasi iba ko mga banks before, hindi nila ako ginagrant or hindi nila ako binibigyan ng credit card. Pero dati naman nag-apply din ako ng credit card nung time na I'm still living with my ex, okay? At noong time na hindi na-grant, and na-realize ko sa ngayon kung ba't hindi siya na-grant. Kasi may nakaalam sa bahay na meron ako noon. At napagsabihan ako na wag ko daw i-active kasi meron yan yearly na sisingilin sa'yo kahit na hindi mo naman ginamit yung card. Basta active siya, may babayaran ka. So anyway, na-realize ko sa ngayon na niligtas ako ng Panginoon dahil dinis-approve yung aking application for credit card in the past. On the past, guys, hindi ako ganun actually ka-mature. Napaka-childish ko nung past, materialistic, and so hindi naman ako perfectong tao. Okay, ganun naman nag-i-start yung mga tao, diba? May mga mistakes tayo. So actually, protektahan lang kami ng Panginoon for further debt at saka bayarin.
So, yung mga no na yan, wag mong isipin na hindi siya blessing. Kasi may pagkakataon na yung mga no is actually a blessing in disguise. So, hindi nyo man nalaman yung dahilan kung bakit, but in the future you will, okay? So, yun ang gusto ipaalam sa'yo ng Panginoon sa ngayon, na nilalayo ka niya from further problems. Kaya minsan may mga delays tayo, may disapproval, and so on. So, yung last natin is faith. Nasa alangan si faith. Nakita nyo naman, nagiging reverse nga siya. So, gusto sabihin ng Panginoon na despite of these things happening, na may disapproval, pagbagal ng usad, and so on, sana wag kayo mawalan ng faith sa Kanya. At saka sana tumingin kayo sa positive side of things. At saka sana ma-realize rin na may mga rason yung lahat na mga pangyayari sa ating buhay. At ganun din, example, kung may nawawalang mga tao sa buhay natin, kasi sila din siguro yung dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng kamalasan or pwede rin masasamang pangyari sa ating buhay. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation, and God bless every one of you.